Jesus' small group was formed for the purpose of service. If Jesus formed a small community, if Jesus formed a kapatiran, a movement in his time, it was for the purpose of service. Matthew 4:23, Jesus traveled throughout the region of Galilee, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. And he healed every kind of disease and illness. Jesus had to travel extensively during his time. At ang purpose ng travel niya is to serve the people, to teach, to heal those who are sick. Sabi pa nung verse, he healed every kind of disease. So hindi lang yan yung sakit ng katawan. Sinagamot din niya yung mga sakit ng kalooban, sakit ng mga kabigatan sa isip, pati yun ginagamot niya. And in this light, Jesus taught and led others to serve. Hindi lang para meron siyang kasama dahil nalulungkot siya, kasama yun. Dahil tao siya, nakaramdam siya ng mga pakiramdam bilang tao. But more importantly, binubuo niya yung kanyang mga grupo para turuan din sila na gawin niya yung ginagawa ko. Serve others. Luke 9, verse 1 to 2, Jesus called together his 12 apostles and gave them complete power over all demons and diseases. Then he sent them to tell about God's kingdom and to heal the sick. God's blessing, God's empowerment comes with a mission. At para kay Jesus, binibigay niya yan sa mga tagasunod niya para maglingkod sa kapwa, lalo't higit yung mga nahihirapan. But Jesus is clear that what he does and what he leads his people to do is not just about charity work. Malaking bahagi sa ginagawa nila ang gumawa ng charity, ng service, ng ministration for the people. But it is not just about charity work. The company Jesus formed is focused on knowing his Father, the Most High God. More than anything, ang talagang pakay ng grupo ng Panginoong Hesus, kilalanin pa ng gusto, sino ba ang kanyang Ama, ang Diyos kataas-taasan. Oo, nandyan yung grupo ng Panginoong Hesus na personally binuo niya to serve, to go out, to minister to people. But more than that, or beyond that, on top of that, ang talagang pakay ng grupo, their purpose, their intention, is to know the Father of Jesus, the Most High God. Matthew 11:27, Jesus said, "My Father has entrusted everything to me. No one truly knows the Son except the Father, and no one truly knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him." Mas makikilala pa ng mga taong nasa paligid ang Ama kung mas makikilala nila ang Panginoong Hesus. The community that Jesus maintained is also characterized by peace, comfort, and rest. Yan yung isa na hindi maiaalis na katangian ng pamayanang makahesus. Peace and comfort, that is Jesus' purpose for all. Especially for the people who come to Him. Alam nyo nga ang hula ko, kaya talaga sinusundan-sundan ng Panginoong Hesus ng pagkarairaing tao nung panahon niya. Kasi tuwing kasama nila si Jesus, napapahinga sila, napapayapa sila. So talagang dikit ng dikit yung mga tao kay Jesus kasi doon ang peaceful. Ang sarap-sarap tumambay doon. Ang sarap-sarap mag-hangout. It's a lovely company, what Jesus kept. You remember Zacchaeus. Si Zacchaeus, di ba? At one dinner, ang sabi kagad ni Jesus sa kanya, "Salvation has come to this house." Imagine, di ba? Unang dinner pa lang nila, ganun kagad ang aabutan mong pananalita from Jesus. Jesus would address people like the bleeding woman, the blind, the lepers, and Jesus would address them, "You know what? Your faith healed you." Kaya daw ako blind kasi may mga kasalanan yung aking mga ninuno at akong pinaparusahan ngayon. Ganun ang pananaw nila noon eh. Pero in the presence of Jesus, in Jesus' company, He will treat them with comfort and rest. This kind of restfulness also affects the people whom Jesus is with. Mark 6:30-32,
After the apostles returned to Jesus, they told him everything they had done and taught. But so many people were coming and going that Jesus and the apostles did not even have a chance to eat. You know what Jesus did? Then Jesus said, let's go to a place where we can be alone and get some rest. They left in a boat for a place where they could be alone. So ang ginawa ng Panginoong Hesus, oo, nandyan ang mga tao, nandyan ang mga kailangang ministeran, pero sabi ni Jesus, teka, wag pabayaan yung mga ministers. Dapat sila rin. So ang ginawa niya, hayaan niyo muna sila, mag-break muna tayo. At umalis nga, inalisan yung mga tao, nag-retreat muna sila. This is how Jesus characterized the community He keeps. Yan ang katangian ng mga original na community na minemaintain ng Panginoong Hesus. Tayo ngayon, what characterizes us as a Jesusness community? Mula pa noon hanggang ngayon, nagsusumikap tayo bilang pamayanan ng day by day na sundan yung mga halimbawa, yung mga adhikain at layunin ng Panginoong Hesus. In June of 1985, ang Pastor Ed, kasama ang ilang pang mga tao, they began a Bible study in the Kingdom of Saudi Arabia. Maraming versions, maraming pagkakataon na nating narinig yung kwento na yon, pero malinaw yung mga elements. Nagsama-sama ang mga OFW sa isang lugar na hindi nila nasasakupan, hindi sila taga roon. They were foreigners, but they were seekers. At alam niyo yung karanasan na yun ng pagiging OFW, ang laki-laking adjustment. You need to adjust to a lot of things. At nangibabaw sa mga ganong challenging context, yung pagiging kind, yung pagiging compassionate nila with each other. We have tried, we have done our best para i-maintain yung atmosphere, yung kultura ng comfort, ng rest, ng peace coming from Jesus. And through the years, pag inisip-isip nyo, lalo na yung mga ilan dito na matagal na natin kasama, our approach and forms have changed. Yung forma, oo, nagbago. Yung approach, oo, nagbago. From cinemas, we had concert halls, we had convention centers, of course, sa PICC. Nagkaroon din tayo ditong mga nakaraan ng sambahay. At ngayon, mga mini-bulwagan, kagaya ng ating kinalalagyan ngayon. Pero yung puso, yung kaluluwa, the heart and soul remains. Nandoon pa rin yung kalooban. Saya, pahinga, at kaliwanagan. Into Jesusness. It's a distinguishing characteristic mula noon hanggang ngayon. Ito ang lagi natin gustong maranasan sa ating mga fellowship. Matthew 11:28, as Jesus had said, "Come to me, all of you who are tired, from the heavy burden you have been forced to carry, and I will give you rest." Yun ang pakay ng Panginoong Hesus, yun din ang pakay natin. And we should also emphasize that we are not just another social club. There is a distinguishing factor who we are. And that distinguishing mark is that we are called for the purpose of Jesus. We have a purpose. Meron tayong layunin, meron tayong misyon na kailangang gampanan. Dapat malaman hindi lang ng mga workers, ng mga volunteers, pero dapat malaman ng bawat isa na bahagi, na kasama natin ngayon sa ating pamayanan, who we are. And who we are called for the purpose of Jesus. Ang malaking problema, the real challenge of the church today is that the loss of vision. When a church loses sight of its dedication to research, to refine, and to redefine the universal truth of God's living word, then what is the purpose of the church? Kung hindi pala yun ang ginagawa niya, ang mag-aral, magturo, at tuparin ang layunin ng Panginoong Hesus, para saan ang church? Kaya maraming church, yung mga small issues nagiging big. Yung mga minor details nagiging major agenda. Kasi kung ano-ano na ang tutok, kung ano-ano na yung pinagtutuunan ng pansin.
we should be reminded, my friends, my brothers and sisters, that we are in the company of Jesus. And to be in the community of Jesus, to be in the company of Jesus, is to be a partaker of the mission of Jesus. Dapat bahagi tayo. Kasi pag wala ng focus, wala ng mission, wala ng vision, disaster happens, problem happens inside the church. Proverbs 29:18, when there is no prophecy, at when you compare that passage in different translation, he is saying that when there is no prophecy, when there is no vision, when there is no revelation, or you can read it as when there is no understanding of God's word, the people are cast off restraint, or the people perish. Why does the people perish? Wala na kasing vision. Bakit parang ang gulo-gulo ng samahan? Parang kung ano-ano ang mga pinag-uusapan ng mga issue, mga minor details, kasi nawala yung mission eh. We have received salvation, yes. We have received justification and blessing, yes. But it is for you to also be part of the mission to set people free. While we have many enrichment activities sa ating pamayanan, we cannot replace meditation and study with events. Kailangan central pa rin sa ginagawa ang study and meditation of the Word. Acts 6, verse 2-4. During the first church, at this time, they were growing rapidly. There were so many people to attend to inside the church. At ang naging issue, one major issue is the food to be distributed to everybody. The 12 apostles called the whole group of followers together. And the apostles said to them, "It will not be right for us to give up our work of teaching God's work in order to be in charge of getting food to the people." Hindi dapat mawala ang study. Ang dami-daming dapat pag-aralan. Verse 3, "So brothers and sisters, choose 7 of your men who have a good reputation. They must be full of wisdom and the Spirit. We will give them this work to do. Then we can use all our time to pray and to teach the Word of God." Focus on the vision. Verse 7, the Word of God was reaching more and more people. Kasi nga nagkaroon na ng focus eh. The group of followers in Jerusalem even became larger and larger. Even a big group of Jewish priests believed and obeyed. That is who we are. Hindi natin dapat pabayaan ang study. Ngayon, pag sinasabi kasing study, kinikilabutan kagad ang maraming tao. Ay, mag-aaral. So, tumataas yung mga balahibo. Anong gagawin? Magbabasa ng libro, hinihimatay. Yung mga ganong klase. Hindi naman kailangan ganon lagi ang pag-aaral. Pag sinabi nating pag-aaral, of course, may reading ng konti yan. But the real aim of our Jesusness education is to deepen our understanding and our appreciation of God's presence in our lives. At hindi yun basta-basta. Kailangan nauunawaan mo. Kailangan ng masusing pag-aaral. Yan nga marami ng translation ng Bible at version, marami pang mali ang turo eh. Ang ending din, Phariseeism din. Ang ending din, oppression and imprisonment ng maraming mga seekers of God. Yan nga, ganun pa ang nangyayari. How much more kung hindi ka makikiparticipate sa mga study. Kaya ang isang kailangan tawiran, total, tayong lahat ay bahagi ng pamayanang day by day, alisin ang allergy sa pag-aaral. Our purpose also include to minister to one another. So isang bahagi yan, makilala pa ang Diyos, pero wag din natin makalimutan mga kasama, kailangan nating ministeran ng isa't isa. Ang minister, hindi lang yung pastor, hindi lang yung worship leader, hindi lang yung presider, musician, hindi lang sila ang minister. Sino ang talagang minister sa church? Tayong lahat. Tayong lahat minister. Ikaw, minister dyan sa katabi mo. At yung katabi mo, dapat miniministeran ka rin yan. Kasi lahat tayo minister sa isa't isa. And you know, one reason why some people are not blessed inside the church
is that they have no intention of being a blessing to others. Kaya nga, papasok ka sa hall, when you enter this hall, bring a big smile. Gaano ba kahirap yon? Practice. Manong mag-good morning. Hello, good morning, God bless. Gaano kabigat yun? Minister tayo sa isa't isa. Alam nyo, ang isang karakteristik ng day by day na talagang kukumpleto ay yung magkaisa tayo bilang pamayanan. That each one of us will be really decided and intentional to be a blessing inside the church. The fullness of blessing inside the church will happen when everyone takes part in being a blessing. Romans 12:4-5, a body is made up of many parts, and each of them has its own use. That's how it is with us. There are many of us, but we each are part of the body of Christ, as well as part of one another. Ang ganda-ganda ng description ni Apostle Paul. Iba-iba ang itsura ng bahagi ng katawan, iba-iba ang gamit niyan. Gayon din naman tayo. Iisa tayo sa katawan ng Panginoong Hesus. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. My friends, my brothers and sisters, be intentional to help. Serve each other. Serve together. Doon sisigla ang ating pamayanan. Mark 10:45. Follow my example. Sabi ng Panginoong Hesus. Jesus said, follow my example. Even the Son of Man did not come for people to serve Him. He came to serve others and to give His life to save many people. Jesus came to serve the people around Him. Be part of the effort to create an atmosphere of peace, to show kindness and care. Yun palang malaking bagay na. Kagaya halimbawa, maulit ko lang ulit. Pagka may nakikiusap sa inyo na kuya or ate na, punuan po natin ang mga upuan sa harap. Kagaya, huwag nyo na silang pahirapan, please. Punuan nyo na. You know what, may cost implication yan pag hindi na pupunuan yung mga upuan properly. Kasi marami pa palang space na hindi na uupuan, akala wala nang upuan sa likod. Ang nangyayari ngayon, renta tayo ng renta ng mga upuan na added cost. Yung pala meron pang mga bakante. O kaya, sa susunod, pagka narinig nyo ang mga katagang, pakipunuan ang mga upuan sa inyong harapan. Ano ang gagawin? Tumakbo, papunta sa upuan. Dito sa harap. So pati yun, pinagtutulong-tulungan natin. Hindi lang yung nagsasalita sa harap ang minister. Kayo rin, minister. Let's minister to one another. Romans 12:8, if your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, then give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift of showing kindness to others, do it gladly. Lahat may bahagi. Lahat pwedeng makibahagi. Yun ang kagandahan sa pamayan ng Maki-Jesus. Ang dami-daming pwedeng gawin. Hanapin nyo lang, maging decided lang kayo to be part of it. And that is the day-by-day way. We are called to fulfill the mission of Jesus for all humanity and creation. We take care of each other inside our community so that we can send out everyone to fulfill the great commission of the Lord Jesus. Matthew 28:19-20, sabi ng Panginoong Hesus, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Go, serve, teach, baptize, meaning encourage more people to be part of the community. Yun naman ang essence ng baptism. At ang sabi ng Panginoong Hesus, when you do all these things, when you focus on the mission, when you become part of the mission, I am with you. The church is not the establishment. It is the people. Acts 2:42,
and 46 to 47. A glimpse of the first church. They devoted themselves to the apostles' teachings and fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Ganyan ang eksena nila noon. Day by day, as they spent much time together in the temple, they broke bread at home and ate their food with glad and generous hearts, praising God and having the goodwill of all the people. So natutuwa sa kanila ang lahat. Hindi lang sila natutuwa sa isa't isa. Natutuwa din kahit yung mga tao sa paligid nila. And day by day, the Lord added to their number those who were being saved. Ganon tayo lalago. Ganon tayo mas lalo pang lalago. O mga kapatid, para sa atin na medyo matagal-tagal na dito sa ating kapatiran, alang-alang din sa mga nauna, syempre, na nagtaguyod ng ating samahan. And to all of you who are new to this community, para sa inyo na bago lang natin nakasama, dito natin nakasama, welcome sa ating lahat. Narito na tayo sa bagong yugto, bagong chapter ng pamayanang maka-Jesus. And may you progress more, may you be blessed more, in the name of Jesus, day by day.